Full tank po. Full tank po. Yan, mahirap mag-neutral pag nakaboots. Ayan, breakin natin tong sapatos. Duhan na branded. Duhan nga ba to? Oo, Duhan na racing boots or riding boots. Binili ko siya kasi alam niyo yun, pag naka-sneakers kayo, syempre di naman di naman talaga dapat sneakers ang sinusuot pag magmomotor ka, lalo sa expressway. Kaya ako siya binili kasi pang panlaspagan nang hindi nasisira yung mga sneakers mo. Meron naman akong isa, yung sapatos yun, yung Dry Plus. Yung Dry Plus kasi okay naman siya, kaso wala siyang protection. Makapal lang talaga yung tela niya, pero hindi siya ganun ka protektado. Literal na sneaker lang. Kaya binili ko tong Duhan. Nabili ko siya sa Lazada ng 3,200 kasi discounted. Naka-discount siya ng 4 plus. 4 plus siya. Tapos meron akong voucher na 1,000 pa. Tapos may voucher ulit na free delivery. Kaya umabot siya ng 3,200 lang. Ayun, kaya pinatulan ko na. Tapos wala siya masyadong review sa YouTube or TikTok or sa iba pang apps. Wala siya ganong review yung sapatos na to. Kaya nakita niyo naman yung itsura kanina habang nasa gasolinahan tayo. Goods naman siya. Sa siya, protektado talaga. Alam niyo yung likod niya, may padded siya, makakapal. Ang tawag sa ganito, sa may alak-alakan malapit. Hindi ko alam tawag eh. Tapos yung sa ayun yung part na yan, ang kapal nung protection niya. Yung kahit mauntog mo yung, di ba pag naglalakad kayo pakit na hagdan, nauuntog yung paanan nyo, di ba napakasakit na, lalo na kung na-aksidente ka. So yun, ang sobrang kapal niya, ganyan yata siya kakapal. Makapal pa siya sa dito, makapal pa siya sa Tai Chi ko. Tapos yung heel toe niya, saka yung sa toes niya, yung harap at likod, yun, heel and toes, heel toes ba tawag yun? Basta yun na yun. Siya, napakakapal. Alam niyo yung mga sapatos ng mga nagtatrabaho, yung protective shoes ba tawag doon? Basta yung mga sapatos ng mga nagtatrabaho, ganun siya, napakatigas niya. Kahit pukuin mo ng martilyo, di siguro mayuyupi sa sobrang tigas nung harap sa alikod. Yun, protektado ka talaga. Ayan, protektado ka sa budget na presyo. Pero syempre iba pa rin yung mga mahal. Yung sapatos na to, para to sa mga gaya ko na hindi pa ganun kalalim yung bulsa. Alam niyo yun, hindi naman kasi lahat tayo pare-parehas ng budget sa bulsa. So ayan, kaya nakuha ko to. Maganda rin naman, tas bagay siya sa jacket ko na kulay itim at kulay gray na may konting white. So ayan, ang unang tanong dito syempre, komportable ba siya ilakad? Well, oo, komportable. Nilalakad ko siya kanina. May konting discomfort kasi matigas-tigas pa siya, pero i-bend-bend nyo lang, i-break in nyo lang. Ayun, lumalambot na siya. Kaya okay na. Traffic na naman dito. Ayun. Ayun, komportable siya ilakad para sa akin Kung alam tanong, madulas ba siya? Kasi itsura niya, di ba, pang racing. So ang tanong dyan, madulas ba yung sapatos na to? Ang sagot ko, hindi. Nilakad ko siya sa tiles, nilakad ko sa basa, nilakad ko sa kalsada. Ayun, napaka
makapit siya, di siya dumudulas. Unless ilakad mo na lang siguro sa oil o sa mantika. Pero di ka naman lalakad siguro sa mantika na. Kahit naman ang sapatos dumudulas pag sa mantika. Ayun, ayos naman siya ilakad, makapit. Lalo na pala to, nakaano ako yung footpeg ko na matapatan ng camera ngayon. Yung footpeg ko kasi parang naka-rear seat. Ay, naka-rear seat, naka-rear set yung bakal na apakan. So di ba pag bakal, mas in bakal siya, wala siyang mga spike, tubo lang siya na pahaba. Ganun yung itsura nung ano ko, footpeg ko. Pero eto, parang pag nagbabasketball ka, tapos yung sapatos mo maganda, kapit na kapit siya sa ano kapit na kapit siya sa bakal. Hindi siya hindi siya dumudulas. Ayun tinutulak-tulak ko. Makakapit talaga siya. Ayun, so kaya okay naman. Maganda. Uy, HPJ. Sa kabila. Kala ko ako'y winawang-wangan tayo pwede sumabay dyan. HPJ nga ba? Or may wang-wang lang sila? So yun, pag ganitong naka-riding boots ka pala, share ko lang din etong Duke na to, well, mainit naman talaga ang big bike. Or mas mataas pang cylinder, ay mas mataas pang displacement, mas mainit yun. Pero eto, kakaiba yung init nito malayo yung init nito sa init ng Dominar, init ng say 400. Ngayon kasi mga nagamit ko ng 400cc Dominar, say 400 sa Rebel. Ayan, mga na-try kong motor, hindi sila ganang kainit. Pero etong Duke kasi excuse me, etong Duke napakainit nito pag ginamit nyo. So ayan, sa tulong ng sapatos eto yung boots na to, hindi ko na nararamdaman yung init pag nasa traffic. Kasi yung buga ng blower niya, papunta siya talaga sa hita mo. So kahit nakapantalon ka, ramdam na ramdam mo sa pantalon mo, tumatagos yung init ng blower. Kasi may yung tambucho niya nandito sa gilid, yung elbow. So yun, tumatagos siya dito. Napakainit pag hindi ka naka-riding shoes na ganito. Kaya malaking tulong din yung gantong naka-riding shoes ka. Yung init ng makina mo na lang, hindi mo maramdaman sa sobrang kapal ng sapatos. So yun, kung naka-Duke 390 kayo, nainitan kayo, suggest ko lang na kung mainit yung motor nyo tulad ng Duke 390, suggest ko magsapatos kayo na ganito, riding boots. Wala siyang init, di ko maramdaman. Ayun na yung tubo na yun, nakita nyo elbow. Napakainit yan pag traffic or naka-idle ka lang. Kung may tanong pa kayo sa sapatos, comment lang kayo dyan sa comment section. Wala kasing review talaga yung sapatos na to. Kahit man ako natatakot bumili. Alam niyo yan, natatakot ako bumili kasi Chinese brand siya. Well, yung LS2 Chinese brand din naman yun, pero quality kasi ang LS2. Ano siya, sa MotoGP. Alam niyo yun, pag nakapasok ng MotoGP, alam niyo yung quality yung mga gamit. Well, eto, pang lang naman, pang ride na use. Alam niyo yun, di naman pwede pang daily. Kasi kung pang daily niyo yung sapatos na to mukha kayong tanga. Mukha kayong si Astro Boy na naglalakad. Pero eto, kinuha ko to panluwas ng Batangas. Pag nagra-ride kami papunta kung saan, siyempre dagdag protection. Ayun, mag-invest na rin kayo sa gear nyo, sa gloves, sa jacket, sa pantalon. Eto, pantalon na normal lang to, cargo pants. Pero sa loob nito, sa loob ng cargo pants ko, may Tai Chi dyan na padded na level 2. Level 2 yung protection nya. Tapos ayun, sa riding shoes, basta mag-invest kayo.
Kahit may gear kayo, wag kayong kamote. Di ka naman 100% na fully protected sa mga suot mo na yan. Pero at least, alam nyo yun, yung mga sugat na nagasgas sa semento, yung mga kaskas, yung mga, alam mo yung mga tosino, or konting yung fracture sa katawan, mabawasan. Kaya ayan, invest kayo sa mga gears nyo. Kung yung motor nga nagagastusan nyo syempre yung sarili nyo din gastusan nyo. Para din yan sa protection nyo. Tulad nito, yung motor, kakagastos ko lang dito. Bumili ko ng kadena, isang set. Sprocket, DID, saka Rhino sprocket. So yun, kung nagagastusan nyo yung motor nyo, gastusan nyo rin yung sarili nyo, para rin naman sa inyo yan. Pero hindi porket naka-gears kayo magkakamote na kayo sa kalsada. Siyempre, ingat pa rin kayo kahit fully gear na kayo. Nung una medyo nahihirapan ako magkambyo. Nahihirapan ako magkambyo nung una. Pero after mga 5 minutes na pagkambyo-kambyo ko, nakapako na rin, nakakapag-neutral na rin ako ng ayos. So parang normal na sapatos na lang siya na may protection sa hita mo, ay sa binti mo. Okay lang naman.ปวดกระบาลวันๆไม่ทำอะไรบ้างหรือไงเรียกแต่มาชมมันก็อยากทำอย่างอื่นบ้างโตไปชมจะเป็นซัมวันของเธอซัมเดย์เป็นนักร้องซะเลย Big pamor. Kaya sinasabi ko yung pag ganitong traffic, sobrang init niya sa hita. Ayun o. Napakainit. Pero hindi na siya ganong kainit na direct. Kasi may sapatos ng makapal. Hindi ko na siya ganong ramdam na kasing ramdam nung wala kang riding boots. Nakapants ka lang. Thumbs pala. Ayan na, bibidyo tayo. Hi.